Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio sa buong buwan na to? Pwede nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipika pong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon mo. So, ang bida natin ay babae o feminine energy. Pwede rin naman sa lalaki kung introvert siya o ina-embody niya yung feminine energy. So again, babae yung bida natin. Pwede rin lalaki kung introvert o ina-embody niya ang feminine energy. Ano meron dito? Ay, di-describe ko pa pala para makilala niyo. Okay? So, pwedeng tumama sa inyo itong description sa person nyo o kakilala nyo. Basta, ito yung description ng babaeng tinutukoy ko o tao. Kasal, nanay na siya, mayaman. Kung di mayaman, edi businesswoman. Kung walang business, edi may trabaho. Kalimutan ko na yung inimbento kong meaning. Ano ba yung pang-anim ko? Ayun na lang. Nakalimutan ko eh. Anyways. Mayroon dito sa taong to. May 10 of abundance tayo. So, probably, pamilyado. Pamilyado. Pero kasi, nandito yung 10 of swords. At nandito siya sa position na to. So, nangyayari pa lang to. Sa una, o present. First to 2 weeks, okay naman ang samahan. Kaya lang pagdating dito, kasi intuition to eh. So, may someone na makakaramdam ng something wrong. At pwede yun mag-lead dito sa separation. Maganda ko i-clarify natin kasi maraming meaning eh. Pwede ring ending to. Ano ba to? I-clarify muna natin bago tayo mag-come up sa conclusion kung ending ba to o separation. Dito muna. Ano tong High Priestess? Okay? Marami kasing meaning nga eh. Kaya i-clarify natin. Para di tayo malito. So, yung High Priestess natin, ito. Clarify ng ano ba to? 6 of Pentacles, 5 of Cups, at King of Swords. Pero baliktad. Sino to? Alamin muna natin tong 6 of Swords. 6 of Swords. Ano ba to? King of Swords. Bago akong dumarechot.
Magkakalituhan tayo. Kasi marami akong meaning sa King of Swords. Pwedeng ito yung ex, o single na tao, nakakilala. Sino tong King of Swords? Oh. Ex to eh. Ano yung ex dito? Ex na mas matanda sa iba sa inyo. O kakilala nyo. Kasi kung dito tumama sa inyo, edi baka tumama sa kakilala nyo. So, again, yung bida dito, babae. Na yun nga, kasal. Ano ba sinabi ko? Kasal. O nanay. O businesswoman. Mayaman. O may career. Nakalimutan ko yung pang-anim. Boss. So, yung tao dito, Toto, ex-husband niya yan. O ex-boyfriend. Oh my God. Bakit siya nandito? Pero wait lang. De-describe ko pa. So, ang itsura niya ay probably payat. Sakto lang ang pangangatawan eh. Hindi siya mataba, hindi rin payat. Hindi rin matangkad, hindi rin maliit. So, makilala niyo ba to? Pero matalino siya. O kundi man literal na genius. Eh, ano siya, smart. So, clever. Ganon. At, madidistinguish nyo tong taong to sa kanyang personality na may pagka-confident. Saka, ang edad niya, mga 60 na to. So, again, payat. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo, kakilala. May imagine nyo naman base sa description. Kung kilala nyo ba to o makikilala nyo. So, again, payat. Pwede rin 50 na lang. 50 to 50 pataas ang edad. Ano ba? Ibang description ay logical siya eh. Saka pwede rin mataas yung pinag-aralan niya. Kung dito matalino, mataas posisyon o mataas pinag-aralan. Wala nang maisip. Anyways, anong meron sa kanya? Tanggalin natin to at malilito ako. So, ang dating yung intuition, di ba? Ito. O awareness. Kasi, ito, ang dating sa akin, nagsha-shower siya ng anything na pwede niya ibigay. Hindi lang pera, kundi affection, time, energy, effort. So ang dating
May magbabalik sa buhay eh. Nung babae, itong ex. Kaya nagbalik na miss daw. So, may reconnection dito, oh. Binibigyan niya ng attention tong babae. Binibigyan nitong lalaking to ng attention tong babae dahil na-miss niya o nagre-regret sa nangyari. Kaya lang nga, nanay na to eh. O kasal na sa iba. Diyos ko po. Yung babae. So, yun yung somewhat red flag dito sa high priestess natin. May something wrong, di ba? Pero since nandito tong Ten of Swords, mukhang ang bida natin ay lalaki. Ito yung person niya. Yung trouble dito to, a situation that's been troubling you has come to an end and you can breathe a sigh of relief. Tingin ko, yung lalaki yung bida at yung trouble na mag-end ay ito. Yung, nagko-connect pa kasi sila, ewan ko, bakit nagko-connect pa sila? Siguro dahil may anak sila, kaya may reason bakit nagko-connect pa sila. Pero yung problema dito, nung lalaki, kasi siya yung bida dito, yung person. Kung ang problem niya ay may presence ng ex, mawawala na yon for some reason. O sabihin natin, yung kanilang connection ay hindi magbo-blossom into cheating. Walang ganun. Anyways, ito yung clue natin. Ay, yung ex pala, baka mas matanda dun sa babae. Basta yung edad niya, pwedeng 50 pataas. So, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin yung pizza nyo. So, kakilala nyo, ito yung person o partner ng Scorpio sa reading na to. Doon muna tayo sa partner o person bago yung kakilala o idol. So, yung partner o person ng Scorpio ay kapwa nila Scorpio, Pisces o Aquarius. So, yun yung possible partner o person ng Scorpio sa kwento na to. Or kung di nga tumama sa inyo, di baka tumama sa kakilala nyo o idol. Ito yung possible zodiac sa nila. Leo, Taurus, o Cancer. Ito yung description. Same instruction. Yung clue natin pwede tumama sa inyo, sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na brown ang eyes. Brown ang mga mata. Matangkad. Maputi. Mature. So, either mature yung hitsura sa edad o literal na matured in a way na may edad na. Kasi nga, may edad na to eh. Oh. Mga 50 to pataas. Mature. 40 na lang. 40 pataas. Ang edad. May someone na ganon. Anyways, punta tayo dito. Ayusin ko lang itong mga ginamit kong deck at masikip. Wait lang. Ano pang masasabi nito? Ibang senaryo. Oh, Miss Fortune agad. Buti na lang nauna siya. Kaysa siya yung dulo. Friend. Well, yung misfortune natin maaaring mangyari sa buhay ng friend ng iba sa inyo. Or, mangyayari itong misfortune dahil sa presence ng friend. Siya yung pwede mag-cause ng misfortune sa buhay ng iba sa inyo. So, face-to-face basis. Ulitin ko, pwedeng yung misfortune mangyari dun sa friend nyo. Or, kakalbaryuhin yung buhay nyo dahil sa friend. So, magmumukha na siyang betrayal, fake friend. Enemy. Hidden enemy o enemy. Anyways. Haughtiness.
At haughtiness. So, so sa case na to, ang tatamaan ay lalaki. Okay? Lalaking may trabaho. Whether siya mismo yung makaka-experience nito o siya yung mag-embody ng ganitong energy. Okay? Kasi ang dating may someone na magiging mala-narcissist. Kundi siya mala-narcissist ay masyadong ganda-ganda sa sarili o ma-pride. O gusto niya siya lagi ang tama, panalo, masusunod. Ibang case, so ang lalaki, di ba? Lalaki may trabaho. Ibang case, baka may mamit siyang foreigner o dahil sa work may mamit siyang foreigner kasi ano siya uutusan, ganun or baka ganun talaga yung field niya. Foreigner yung boss niya, so kung sabihin natin hindi niya lagi nakikita yung boss for some reason, nakikita niya yung boss, uuwi yung boss from ibang bansa papunta dito sa Pilipinas para pero ng negotiation, ewan ko anong gagawin niya. Basta makikita ng iba sa inyo yung boss nila na foreigner. O sabihin natin case to case kasi, case to case basis, di ba? Halimbawa, foreigner talaga yung business partners o yung may-ari ng ibang company na associate yung company nyo. Case to case basis, di ba? So, kunin nyo ng info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. So, mukhang ipapadala kayo dun sa lugar na yon lugar na puro foreigner. O may meet kayong foreigner via call o in person. Pwede rin. O baka yung migration na to. Business trip. O magwo-work sa abroad. Yung lalaki. Asahan din natin kung may problema siya, kakaroon ng somewhat improvement. Pwede rin to sa babae kung extrovert siya ha, hindi lang to sa lalaki. Na yun nga, poging-pogi sa sarili, nagmukha na siyang narcissist. O babae, kung extrovert at yun nga, ganda-ganda siya sa sarili niya. May case kasing ganun mala narcissistic yung behavior, ha? Hindi ako nagda-diagnose ng diagnosis. Narcissistic personality. Okay? Parang, mala ganon. Yung ugali. Disclaimer, di ako doktor. Ano pa?
O mag-ingat siguro sa tendency na, yun nga, baka may ma-meet o ma-encounter na tao, yung iba sa inyo na mala narcissist. Okay? Ewan ko, for some reason, may someone na magiging egotistical dito. So, beware. Ang good news, improvement at success ay possible. Ngayon, punta tayo dito sa susunod. Ano pa yun? Kukuha ko dito ng 3 cards. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to for the whole month of April 2025. Ano to? My happiness is a direct reflection of my level of faith in the universe. When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. At ang huli, I honor how I want to feel. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.